Soto pushes for China joint ventures in West Philippine Sea. Teka lang, magulo yata. Sa bagoong alyansa sa mga rally nila, ang sinasabi nila, sila ay anti-China at pro-Filipino. Sa kabila, sa Team Suka, ang ibinabato sa kanila, sila yung anti-Filipino at pro-China. Si Tito Soto, nasa slate ng bagoong alyansa. Hindi ba ang alyansa dapat magkakaisa o pare-pareho yung adhikain nila o yung stand nila? Bakit si Tito Soto gustong makipag-joint venture sa West Philippine Sea? Bakit? Bakit hindi na lang tayo? Hindi na lang Pilipinas? Bakit kailangan makipag-joint venture sa West Philippine Sea kung anti-China kayo? Pinagduduldulan nyo yan di ba? Yun nga yung panlaban nyo sa kampo ni Pangulong Duterte na sila ay pro-China. Basahin nga natin to. Former Senate President Vicente Soto III wants the Philippines and China to go into a joint venture over the West Philippine Sea. Ang sa akin at this point, if I get the chance to talk to President Marcos, kailan to? January 31. Hanggang ngayon wala ka pa rin bang chance na nakikita para makausap ang Presidente Bongbong Marcos? Patapos ng February, I will suggest that we will try to come up a co-venture with China and explore. Di ba anti-China si Pangulong Bongbong Marcos? Paano niya tatanggapin to ngayon? Paano mo i-explain sa kanya? Ayaw nga sa China, di ba? Kaya sila mainit dyan, Soto said. Alam naman natin kung ba't sila mainit dyan. Mayaman ang South China Sea, mayaman yung West Philippine Sea. Teka lang, mayaman ang South China Sea, mayaman din yung West Philippine Sea? Naguguluhan talaga ako. Ang sabi pa niya, alam natin yan So, mag-co-venture na tayo. What? So, ito parang mag-business partner na tayo. Yung exploration ng mga resources sa South China Sea at West Philippine Sea to generate income. Di ba? So, parang negosyo. So, kung anti-China ka, bakit ka makakipag-negosyo sa kanila? Bakit makikipag-partner ka sa kanila? Yan tayo Lahat ng area namin, 60-40. Lahat ng area namin, 60-40. Ito yung hatian. 60% papupunta sa Pilipinas, 40% sa China. Bakit? Sabi nyo sa atin yun Sa atin yung West Philippine Sea, di ba? Bakit tayo makikihati sa kanila? Tingnan natin mamaya. 40 kayo. O doon sa lugar nyo, 60 kayo, 40 kami. Ba't makikihati yung China? Bakit magbibigay ng 40% yung China? Kung sa lugar naman pala nila yun. Teka lang, ang gulo. Hindi ko maintindihan. Dapat ganun na usapan dyan Ba't may ganyang usapan? Sa atin makikihati yung China. Doon sa kanila makikihati din tayo. Bakit hindi na lang 100% yung dun sa atin? 100% na dun sa kanila. Tapos na yung usapan, di ba? Ano kayong problema dito? Dapat ganun ang usapan dun Kaya we can simplify the matter. So, mas simple yun. 100% yung sa atin. 100% yung sa kanila. Di ba mas simple yun? It's merely really trying to be diplomatic about things and sit down and be practical. Teka lang. Sabi natin sa atin ng West Philippine Sea. Bakit may diplomatic pa? Sa atin naman yun. Di ba? Yun nga sabi nyo sa atin yun Hindi ko talaga mag-gets. Ano naman nasa isip ng China rito? Di ba? Pera-pera din yan. Allah. May kasabihan tayo na it takes one to know one. Kung ang nasa isip ng incoming senator, kung manalo, ay pera-pera. So, pera-pera ang nasa isip mo? Paano na yung territory natin?
Paano na yung sovereign right natin? Hindi ko talaga magets. Nahihirapan ako dito. Pera-pera din. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi tayo papayag na may makuha na kahit 1 pulgada ng ating teritoryo. Hindi ko magets. Meron na bang Meron na bang exploration na ginawa sa West Philippine Sea? Yung sa atin, West Philippine Sea. Sabi nila sa atin ang West Philippine Sea. Tingnan natin to. Tinanong ko si ChatGPT. So eto, meron na ba? Sabi niya, oo. May ilang pananaliksik at eksplorasyon na isinagawa sa West Philippine Sea. Sa atin yon, sabi nila, upang matukoy ang posibleng mga deposito ng langis at natural gas. Pinaniniwalaan na mayaman sa hydrocarbon resources ang lugar, lalo na sa Reed Bank o Recto Bank, na bahagi ng pinag-aagawang teritoryo ng Pilipinas at China. So disputed. So paano yung sinasabi ni Tito Sotto na 60 yung sa atin, 40 yung kay sa China? Doon naman sa lugar nila, 40 sa atin, 60 sa kanila. Disputed area to eh. O diba? Diyan mo makikita na yung West Philippine Sea na sa atin, disputed pala. At doon pala, yung nakikita nilang o pinaniniwalaan nilang mayaman sa hydrocarbon resources. Mahahalagang pagsasaliksik sa eksplorasyon. Eksplorasyon sa Reed Bank, Forum Energy and PXP Energy. Ang Pilipinas ay nagbigay ng Service Contract 72 sa Forum Energy, isang kumpanya na pag-aari ng PX Energy Corporation, upang magsagawa ng eksplorasyon sa Reed Bank. So meron na palang nagawa noon, na exploration. Batay sa unang seismic survey, may posibilidad na may malaking reserba ng natural gas sa lugar katulad ng Malampaya Gas Field. Na yung Malampaya Gas Field ay almost na depleted na rin. Wala na rin laman. Nakasalukuyang nagbibigay ng malaking bahagi ng supply ng enerhiya sa bansa. Ngunit, noong 2014, itinigil ang eksplorasyon dahil sa tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. So may exploration na pala. Noong 2014 pa, natigil. Skip na natin yung Malampaya. Mga bagong pangyayari, 2022 to 2023. Noong 2022, inalis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang moratorium sa oil at gas exploration. Kaya muling pinayagan ang Forum PXP Energy na ipagpatuloy ang kanilang proyekto sa Reed Bank. Bago pala umalis si Pangulong Duterte, pinayagan ulit yung oil and gas exploration ng Forum Energy PXP Energy. Ngunit, dahil sa paggigipit ng China, muling sinuspende ang Pilipinas ang exploration sa lugar. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, pinag-aaralan ng posibleng joint exploration agreements, kabilang ang pakikipag-ugnayan sa China. Ngunit nananatiling masalimot ang negosasyon. Paano naman makakaroon to ng posibilidad? Lantarang sinasabi ng Pangulo na anti-China yung administrasyon niya. Ayon sa mga pag-aaral, ang West Philippine Sea ay maaring merong bilyong-bilyong bariles ng langis at trilyong cubic feet ng natural gas. Kaya ito napakahalagang likas ng yaman. Ngayon, nag-curious ako guys. Sino bang may-ari ng Forum Energy PXP? Na Forum Energy or PXP Energy na pinayagan natin, binigyan natin ng service contract para mag-explore doon sa Reed Bank. Ito yung sagot. Pilipino ba ang may-ari ng Forum Energy o PXP Energy? Ang Forum Energy at PXP Energy ay mga kumpanyang nakabase sa Pilipinas. Ngunit may kaugnayan ang mga ito sa mga dayuhang kumpanya, lalo na mula sa UK at Hong Kong.
Di ba ang Hong Kong, part pa rin ng China, magkaiba lang ito. Hala. Ito daw yung impormasyon tungkol sa kumpanya. Forum Energy Limited ay original na isang British company. Ngunit kalaunan ay binili ng PXP Energy Corporation, isang kumpanyang nakalistang Pilipino. PXP Energy Corporation ay kontrolado ng First Pacific Company Limited, isang Hong Kong-based conglomerate na may malakas na negosyo sa Pilipinas, partikular sa ilalim ng pamamahala ni Manny Pangilinan at ang kanyang Metro Pacific Group. Ugnayan ng mga banyaga sa eksplorasyon. Dahil ang First Pacific ay nakabase sa Hong Kong at may mga dayuhang shareholders. May mga Chinese kaya dito? O US? Hala, may impluensya rin ang ibang bansa sa operasyon ng PXP Energy. Dapat malaman natin to. Kung anong mga bansa kaya ito. Ang PXP Energy ay naghahanap ng mga dayuhang kasosyo kasama ang kumpanyang mula sa China at kanluran. Ha! So hindi talaga natin may iwasan yung China. Ha? Gagi. Upang punduhan at ipagpatuloy ang eksplorasyon sa West Philippine Sea, ngunit dahil sa sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China, nahaharap ito ng maraming hamon. So, mahihirapan talaga. Alam nyo, mahihirapan itong exploration na ito sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sobrang tension kasi. Kasi lantaran na anti-China ang gobyerno nito. Balikan nga natin itong kay Tito Soto. But one thing is for sure, I originally filed and I am the original author of Maritime Zones. Ito yung batas na ngayon. Because yung kung ang China ay may 9-9, tayo ay may sariling 7-9 or whatever they want to call it. But the bill that I filed and they refiled in 2022 and now is a law is creating and establishing maritime zone in the Philippines. We cannot merely rely on UNCLOS. And what UNCLOS says, United National Conventions and Laws of the Sea, hindi pwede yun. Kailangan malinaw. Atin ang atin. Masalimuot ito. So, si Tito Soto ay gusto na makipag-business venture sa China. Exploration, sabi nila, pero business to, guys. Sabi nga niya, pera-pera din yan eh. So, kung hindi tugma yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na yung mga kandidato niya ay pro-Pilipino at anti-China. Kung si Tito Soto ay gusto nang i-push na makipag-joint venture ang Pilipinas sa China para sa oil and gas exploration. So, anong masasabi nyo guys? Budol ba yung sinasabi na naman ni Pangulong Bongbong Marcos na yung kanyang mga kandidato ay pro-Pilipino at anti-China?